Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Knockout game ng Warriors at ng Sacramento Kings. Nagliliyab si Keegan Murray to start the game. 14 points na nga siya sa first quarter dahilan upang gumawa kagad ang Kings ng double-digit lead. Sa second quarter naman ay tahimik pa din nga sa offense ang Splash Brothers at halos wala pa silang ambag na puntos. Si Kuminga nga so far ang nagdadala ng offense ng Warriors. Natapos ang first half sa score of 54-50 in favor of Kings. 16 points si Murray, 10 points si Sabonis at 10 points din si Fox. Sa Warriors naman ay 12 points si Kuminga, 5 points si Curry at 0 points si Klay Thompson. Sa second half naman ay medyo nagising na nga si Curry subalit wala talagang sagot ang depensa ng Warriors sa opensa ng Kings at talagang tinutusta sila nito hanggang sa tuluyan nang tinambakan ng Kings ang Warriors at nakuha nila ang panalo mula sa kanilang team effort. Napakaganda nga ng pinakita ni Sabonis, Fox, Murray, Ellis at iba pa. So dahil nga dyan ay dito na magtatapos ang season ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Magbabakasyon na nga sila mga kaibigan at madaming ang katanungan sa future ng team na ito. Kung aalis ba si Klay Thompson at sino bang mga idadagdag nila sa kanilang lineup na obviously kulang sa ngayon. Sino bang star na kukunin nila upang hindi masayang ang mga natitirang taon ng prime ni Curry na siya na ding magpo-focus na ngayon para sa 2024 Paris Olympics. Kasado na din ang tapatan ng Kings at ng New Orleans Pelicans sa isang knockout game para sa 8th seed and final playoff spot ng Western Conference. Ang magwawagi dito ay makakandado ng 8th seed sa West at makakaharap ang number 1 seed OKC Thunder at MVP candidate Shai Gilgeous-Alexander. Si Zion Williamson at Jose Alvarado ay listed pa as questionable sa game na ito, ibig sabihin ay 50-50 pa nga sila kung maglalaro. Isama na din natin sa update na ito na kahapon nga ay inanunsyo na ang 11 players sa bubuo sa Team USA lineup para sa 2024 Paris Olympics. Ito ay kinabibilangan nila Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, Devin Booker, Anthony Edwards, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum, Joel Embiid at Bam Adebayo. 12-man lineup lang nga ang pwede sa Olympics, kaya naman meron lamang isang roster spot na natitira kahapon. Ganun pa man ngayon nga ay binigay na ng Team USA ang pwesto na ito para sa 2-time Finals MVP Kawhi Leonard at tinanggap din nga ito ni Kawhi as long as healthy siya pagdating ng training camp para sa Olympics. Dahil sa ngayon nga ay hindi pa healthy si Kawhi Leonard mga kaibigan. So Curry, LeBron, KD and Kawhi all in one team para sa Olympics mga kaibigan. Isama na din natin sa update na ito na matapos na mamix ang kanyang buong rookie season, si Chet Holmgren nga ay bumawi ngayong season at naglaro ng full 82 games. Hindi nga siya nakapag-miss ng kahit isang game at bibihira na nga yan sa panahon ngayon. Madaming nagsabi na injury prone ng kanyang payat na katawan, ngunit nagawa niya ang isang bagay na hindi nagagawa ng halos lahat na players sa NBA ngayon. Siya nga ay nag-average din ng 16.5 points, 7.9 rebounds, 2.3 blocks per game on a very efficient 53% shooting sa field. At ayon nga kay LeBron ay malaking dahilan siya sa success ng OKC Thunder ngayong season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?